Ang kapatid na lesbian, biological mother niya pala. Sino mag-aakala na ang isang drama director ay may mala-radio drama rin na entry tungkol sa kanyang buhay? Viral ngayon ang revelation ni Eduardo Lubrin II, o mas kilala bilang Papa JT, isang 41-year-old radio drama director at content creator mula Quezon City. Kamakailan lang nalaman ni JT na ang akala niyang nakakatandang kapatid na si Bacus ay ang tunay niya palang ina. Nalaman niya to dahil sa pagtatalo ni Bacus at ng kanilang nanay Edna. Pag-uwi niya mula sa trabaho, nagdesisyon siyang kausapin ang dalawa. Tinitignan ko kung saan ba nanggaling yung away. Apparently, feeling ni Bacus na disrespect din sa ng nanay ko. Batuhan ng mga sumbatan. Ito yung moment leading to revelation. Si Bacus kasi ang sabi niya, bata pa lang ako. Naalagaan ko na yung mga kapatid ko. Ang sinasabi ni Bacus, ang dami kong sinakripisyo para sa'yo. Na-trigger dun sa word na sakripisyo. Sakripisyo? Gumanon si Mama Edna. Mas malaki ang sinakripisyo ko sa'yo. Sabi niya gano'n. So sabi niya sa akin, JT, gusto mo malaman kung ano ang totoo? Yung ate mo, ang totoong nanay mo. Sabi niya, doon lumabas yung sikreto. Sa halip na magulat, hindi nila inasahan ang naging reaksyon ni JT. Alam ko. Kasi meron na nga akong mga hinala. Bukod sa alam ko na ako ay ampon, may mga nagsasabi sa akin, random people. Si Bacus nanay mo. Hindi mo rin alam kung paano ako magre-react Naririnig mo lang o napapanood mo lang to sa teleserye Tsaka ako kasi nababasa ko lang to sa mga sulat na pinapadala sa amin. Noong gabing yon, isang tanong lang ang lumabas sa bibig ni JT. Sino nga ba ang tatay niya? Ayon kay Bacus, isang Mexican ang totoong ama niya. Nang makausap ni JT si Nanay Edna, ipinaliwanag naman niya ang nangyari. Noong 20 years old pa lang daw si Bacus, gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa college pero wala silang pera. Dahil dito, ipinakilala siya ng biyahe niya sa isang foreigner na kayang sumuporta sa pag-aaral niya. Kahit nag-aalangan, nakipagrelasyon si Bacus para matupad ang pangarap niya. Nagulat na lang kasi si Mama Edna, buntis na si Bacus. Bilang nanay, syempre somehow, sinuportahan niya yung anak niya. At feeling ko, somewhere there, may guilt. Kasi nga, magulang siya, tapos wala sila ma-provide Kaya, ang ginawa niya, pinako niya ako. Dysfunctional mga kapatid ko Pero ngayon, pinipilit na niya magbago. Feeling ko nararamdaman ko na para meron change within her. May mga netizen na nagtataka kung paano nagkarelasyon si Bacus sa isang lalaki sa kabila ng sexual orientation niya. Ayon kay JT, hindi pa nila ito napag-uusapan ng masinsinan. Yung relationship mismo, hindi ko pa alam yun. Maaaring naging lesbian siya. Produkto yun Or resulta yun nung nangyari. Maaaring trauma niya yun Ang magkakaalam ko, maaaring mali. Parang babae pa siya. Sa kabila ng malaking revelation, hindi niya raw nakikitang magbabago pa ang turing niya para kay Bacus at Nanay Edna. Kung gaano tayo kasaya sa araw-araw, ganun pa rin. Kahit na pumutok to, ang nagawa lang naman ito, malaman ko yung totoo This is not coming from a place of hate. Ang akin lang, kasi kung gusto niya talagang maging nanay, she had all the chance For 41 years, pwede niyang baguhin yung buhay niya. Naging nanay siya sa akin. Yung sabi ko nga maraming kaya na magluwal ng bata, pero iilan lang ang kayang maging ina. Salamat. Niluwal ako ni Bacus. Maaaring produkto ako ng pagkakamali. Pero para sa akin, sa mata ko, sa puso ko, may tama ng mama ko yun, ni Mama Edna. Sa pagbabasa ng comment section niya, nalaman ni JT na may similar stories din pala ang mga netizen. Hindi lang sa napagkakwentuhan. Siguro, ang magandang nangyari doon sa share ko ng story. For those people, marami pala siya. Nanay nila, ate nila, kuya nila, tatay nila. Nagbukas tong pagkakataon na to ng pinto na makarelate sila na okay, hindi pala ako mag-isa.